Wow! Ang dami talagang pera ng mga Duterte. Ha? Diniscuss ni Sara, tinanong si Sara at pinaliwanag niya, ha? Kung saan sila kumukuha ng perang panggastos sa pambayad sa mga abogado, panggastos nila sa mga biyahe, yun. Walang ka walang pagdadalawang isip na sinagot ni Sara. Ang sagot ni Sara Duterte, ay sarili daw nilang pera 'yan. Sarili daw nilang pera 'yan. Hmm? Nag-ano daw, nagtulong-tulong silang mga pamilya, silang magkakapatid, silang pamilya. Hmm? Hindi naman niya sinabi kung magkano ang bayad kila Attorney Kaufman. Kung magkano ang bayad sa mga abogado doon sa The Hague, sa ICC. Hindi niya sinabi. Pero ang sabi kasi ni Sara, ano yan? Lawyer-client confidential, ano yan privilege. Hindi pwedeng sabihin yan. Pero sigurado, ang mahal niyan. May nagsasabi, 150 million kay Kaufman lang. Sa isang buwan, Sa isang buwan. Ay ilang buwan na yan? Ilang buwan na ba yan? Yang mula nang maaresto si Duterte noong March. Hindi pa nagsisimula ang trial, Hindi pa. Confirmation of charges hearing pa lang sa September. At hindi lang yan isang abogado. Limang lawyers ang nag-handle ng kaso ni Duterte doon. Ang lead counsel ay si Kaufman, ang katulong niya yung si Dov Jacobs, 5 yun, 5. Magkano kaya yun? At ang sabi lang ni Sara, pagdating daw sa gastos nila sa pamasahe, yung accommodation nila doon, ng mga kapatid niya, kanya-kanya daw silang gastos. Sa bagay, syempre, mapera naman si Pulong. Alang nga naman. Nung congressman si Pulong, di ba? Nung congressman si Pulong mula 2019 to 2022, 51 billion ang budget niya doon sa kanyang distrito lang, di ba? Yun yung budget ni Pulong. Ano yun? Ilang taon nilang hawak ang Davao. Ang confidential funds lang sa Davao, ang tindi, di ba? Ang Davao, mayroong confidential funds ang mayor doon. Sino ba ang mahawak na maging mayor ng Davao mula pa noon? Di ba sila rin? Gaano kalaki ang budget ng Davao? Kaya actually, ilang taong naging presidente si Duterte? 6 years. At sa buong panahon ni Duterte ng 6 years, kada taon, ilan yung kanyang confidential funds? Di ba 4.5 billion? Kada taon, 4.5 billion ang confidential funds ni Duterte. Yung confidential funds, ano yan? Bahala ka na kung paano mo gagastusin. Di ba? Bahala ka na kung paano mo gagastusin. Walang mga resibo-resibo yan. Yung sa Farmally, di ba? Yung corruption sa Farmally, wala man lang doon si Duterte. Nakasuhan nga si Christopher Lau, yung Christopher Lloyd Lau, yung tao ni Bongo at ni Duterte, di ba? Sa Farmally. Ngayon ngang araw, ang laman ng balita, yung mga tao ni Duterte sa DepEd, si dating Secretary Leonor Briones, at saka si Lau uli, ay nakasuhan ng graft dahil doon sa maanumalyang 2.4 billion na mga overpriced pero mahinang klaseng mga laptops. Yan. Ang dami nilang pera, kaya lang, ang laki din talaga ng gastos nila dito. Imagine niyo yan, ang lakas ng loob ni Sarang magsabi, wala, hindi kami humihingi ng donation, hindi. Sarili naming gastos. Mayroon kaming common fund na pambayad sa mga abogado. Yung gastos daw nila sa biyahe, kanya-kanya na sila. Yan. Marami, Kaya sino naman ang maniniwala? Di ba yung palabas nila Duterte noon, kumakain sa karinderya, sira na yung swilas ng sapatos, di ba? Yung bahay ni Duterte ay hindi man lang daw ma-renovate. Kaya yung mga ganyan na mga drama lang yun. Ang dami nilang pera. Kaya lang, totoo naman yan. Kahit naman napakarami nilang pera, malaki ang nababawas. Itong legal fees nila dito, itong binabayad sa mga abogado, ang laki niyan. Sigurado yan. Malaki na ang nababawas diyan. Si Sara Duterte naman, marami ring binabayaran. Yung kanyang sariling kaso sa impeachment, 16 ang lawyers.
Sikat na law firm ang humahawak, Fortune, Narbasa, Salazar. Oh. Kaya parang hindi nakakaramdam sila Sara na malaki ang gastos nila, no? Huh? Ang dami talaga nilang pera. Kaya yung mga naniniwala dyan, noon pa, na mahirap ang mga Duterte, kumakain lang sa karinderya, ang bahay hindi man lang na ipapaayos, nare-renovate, yung swelas ni Duterte sira-sira na, ay, maniwala kayo doon. Ha? Oh, sa tingin ninyo, mga DDS, sa gastos pa lang na ito, sa bayad sa mga abogado, ilang kung totoo yung sinasabi, 150 million kay Kaufman lang bawat buwan, ilang buwan na yan. Oh. Yung gastos nila sa mga biyahe, hindi lang yan isang abogado, 5 yan. 5 yan. Totoo, ang pinakamahal dyan na binabayaran si Kaufman. Pero siyempre babayarin mo rin yung iba. Babayaran mo rin yung iba. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS at naniniwala doon sa mga drama ni Duterte na mahirap lang sila, wala silang pera, 'di ba? Oh. Kaya yung mga bank accounts ni Sara sa Kanidigong, makikita sana natin doon. Magkano ba talaga ang amount na nandoon? Kaya lang ayaw nga nila kasing ituloy ang impeachment eh. Kasi kapag natuloy ang impeachment trial, talagang isusumpi na 'yon ng prosecutor. Ipapasumpi na 'yon ng mga prosecutor. At lininaw na yan ni Justice Carpio, ni retired Senior Associate Justice Carpio, may kapangyarihan ang impeachment court na isumpi na ang ombudsman. Ang ombudsman naman may kapangyarihan din na tingnan ang mga accounts ni Sara Duterte. Bakit? Nandun yan sa kanyang SALN. Doon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, pag perma doon ni Sara, mayroong waiver doon. Anong waiver doon? Na papayagan niya ang ombudsman na busisiin ang kanyang mga accounts at assets. Yun. Kaya, pag naging ombudsman si Boying Rimulya, pwedeng busisiin ni Boying Rimulya yung accounts, yung mga assets, ari-arian ni Sara. Kasi within sa power yan ng ombudsman. Nandun yan, waiver yan. Winave ng sino mang official na pumirma sa salin niya, winawave niya yon, yung secrecy na yan. At ang bank secrecy hindi mag-a-apply sa impeachment. Exception yan. Yung mga bank secrecy, hindi yan pwede sa impeachment. Kaya makikita sana natin diyan kung gaano talaga kayaman sila Digong, sila Sara, kahit sa mga accounts lang na yan. Kaya ayaw talaga ng impeachment eh. Pero ang malinaw dito, wow, ang dami talaga nilang pera. Kaya kasinungalingan yung sinasabing naghihirap ang mga Duterte. Mga DDS lang ang naniniwala doon. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.